Dami mga bata. Yung mga apo mo, ganyan? Malalaki? Ganyan. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon, Panginoon, ngayong umaga, Lord God, na kami nakapagpipos. At ngayong araw, Panginoon, binigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang kami makarating sa iyong bahay, sambahan. Lord, patawarin mo kami kung mga kami na nagawa, na hindi kami binigyan sa iyong harapan. Ay patawarin mo kami na pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magkarinig sa aming puso at isip, Lord God. Ang iyong banal na spirito ang siyang bumabay sa amin, Lord God. Give us angelic voices, Lord God, and give us the harmony and unity, Panginoon. Habang aming ginagawa, Panginoon, paano magkailangan sa aming kahapon na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang makalalang hiling, puso at isip, Panginoon. Ikaw ang mag-irin, Panginoon. Dahil maraming salamat sa lahat ng mga bawat isa, Panginoon, pagkakalamang ito, guide and protection din ng most possible, Panginoon. At naway walang harap sa kanila ng mga plano ng jobless ito na in Jesus' mighty name. Makarating sila ng safety o bakal. We thank you, glorify you, Pagkari. Pagkari sila sa kanilang kakila, pinagkilit at pinagkuloy sila sa mga Panginoon. Tulungan natin. Walang ibang Diyos ko dito. Lamang, Panginoon, ang buhay, Panginoon. We thank you, God, in Jesus' mighty name. Pray. Amen. Okay. Let's start. Sino una? Ikaw? Una ka? Sino pangalawa? Okay. Sino pangalawa? Hindi. Ayo, kayong dalawa ni Chen, nandiyan na kayo. Ngayon, sino yung susunod sa inyo? Kompleto ba kayo sa tambourine? Si Ash pa po. May tambourine. Sasabi si Ash. Dito. Mamaya si Ash. Ay, may. Dapat sa tambourine. So, Ash, ito muna sila. Atin muna mag-tambourine. Tapos next ka. Okay? Panonoodin mo muna kung paano sila masasayaw. Okay? Kayo, wala pa kayo gawin. Ayaw ipapalakpak ko na sila. Okay? Kakanta kayo, tama? Okay? Siyempre sa una lang. Kakanta ko na lang. Tapos, pwesto na dito lang. Tatakpan yung TV natin kasi hindi na mababasa yung ating kakantay. Kaya dito lang kahan, dito kahan. Tapos kayo dalawa sa likod. Ano yung palit-palit? Tapos si Sheila ito. Okay? Kasunod nyo na, alam mo na. Sa kanya.
Praise? Ano kumain? Yan. Praise. Kulay dark brown. Yan. Praise. Ayan, hallelujah. Ano? Best one. Ah, ikaw na hintay mo. Yes, ma'am. Yan. Si Sophia ang haba ng bago. Ay, dati pa talaga yan. Dati pa talaga yan. Ayan, tayo po mag-start na sa ating pumpulit pagsama sa ating Panginoon. Inanayangan ko po, nasa labas, tayo pumasok na sa likod, sa harap. Tayo pumasok na upang tayo ay sumambabagpuri sa ating Panginoon. At inanayangan po na tayo ay tumayo. Hallelujah! Sino ang excited sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Hallelujah! Tayo dapat ay excited sapagkat there is a new morning for every one of us. Nagising pa tayo, nagkaroon tayo ng bagong hininga. Kasi alam ko sa pagtulog, hindi ka na alam kung may hininga ba tayo. Dinadala ko kung may stop, bigla na lang tayo nagigising eh. Unconsciously. Pero salamat sa Panginoon kasi may mga tao hindi na nagigising. Tinuloy-tuloy na ang pagtulog. Ano? Pero ikaw na nandito, pinagpala ka ng Lord sa pagising ko pa lang sa umagang ito. Kaya naman, tunay nga na ang Panginoon ay dapat papurihan, sabay ng dakilahin, palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! We praise you, Lord! Salamat, Panginoon! Salamat! Hallelujah! Naniyan ko si Brother Clervin at si Brother Kelvin dahil pumasok na sa dito. Dahil mo na kayo sa ano, dito lang ako sa may bandang gate. Sa loob. O sa loob, pero dito lang sa bandang gate. Let's start and let's sing! Isisiga! Hallelujah! Ang sugo ko, unawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, ay sa'yo.
sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are for love. Hallelujah, Jesus, you're the only. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are for love. Yes, God! Patuloy natin purihin ang Panginoon! Patuloy tayo mamalapa! Umaawit na pupuri ng diwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kung malapit sa pasensya mo'y ugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ang sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag-kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag-kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos.
Ikaw na. Upo na kayo, ano? Ayun, nagdaan na lang. Ayun, ikaw. Pusong dalisan ang aking nais. Hilig tayo sa Panginoon. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso'y dinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang. Pusong dalisan ang aking nais. Maligay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Maligay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Ang ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Ang ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang mahilit tayo sa Panginoon. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At ko'y magpupuri sa'yo lamang. At ko'y magpupuri sa'yo lamang. At ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang awitin namin ay isang panalangin din ng Yes, Lord. kami bigyan mo ng isang puso kalis. Isang puso, Panginoon, na walang doubt. Isang puso, Panginoon, na hindi nag-worry. Yes. Isang puso mo, Panginoon, na nagtitiwala ng buong buo sa iyo without fear, God. Yes. Yung walang nakakot o Diyos. Patuloy ka namin sasambahin na dakinain, Panginoon. Minsan pa isang awit para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Tuloy na, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin. Tuloy na napakabuti mo sa aming buhay, Diyos. Kinuti mo, Panginoon, naging
tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi. Ang pagpupulit pa sa sala ay sa'yo. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Sabihin mo sa Panginoon, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawa. Binigyan ka ng tinig ng Diyos at binigyan mo pa ng tinig. Iawit mo yan sa Diyos. Tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi. Purihin natin ang Diyos. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung mga nasa labas. Si Brother Kervin at saka si Brother Kelvin. Tayo ay magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Samahan niyo kami sa pag-awit sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Kami naligtas sa iyong pag-ibig, O Diyos. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasabi. Iasa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Salamat, Diyos, sa ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng
purihin ang Panginoon. Ang pagbukas lamang ng ating bibig ay tanda na ating siyang pinupuri. Tayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, we glorify you, we magnify you, Lord God. Salamat, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Blessing name the Lord Jesus Christ is our Savior. Salamat sa iyong salvation, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong grace. Salamat, Panginoon, sa iyong mercy. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, pagpalain mo ang narito, Panginoon. Ang nagbigay ng kanilang oras, Panginoon. Ang nagbigay ng kanilang effort, Lord God, para pumasok sa iyong bahay, sambahan, Lord God. Salamat, Panginoon, to your Holy Spirit who is convicting us. Salamat, Lord God, sa conviction, Panginoon, na ang iyong araw, linggo, Panginoon, ay para sa iyo, Lord God. Unang araw, Panginoon, ng February 1, Lord. Ito'y iaalay namin sa iyo, Lord God. Salamat sa reminders, Lord God. Salamat sa kalakasan na iyong binibigay sa amin, Lord God. Kami, Panginoon, natapos na January. Ngayon ay February na, Lord God. Napakabilis ng panahon sapagkat alam namin, Panginoon, na ang iyong pagbabalik ay malapit na, Lord God. Pinabibilis mo ang panahon. Kaya naman, Lord God, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang ma-share namin, maibahagi namin sa lahat ng tao. Sapagkat sabi mo sa iyong salita, babalik ka kapag ang iyong salita ay na-share na sa buong mundo, Lord God. Nakakilala na ang mga tao sapagkat, Lord God, mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami, Lord God. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na ang bawat isa na naririto, ang bawat isa na nasa labas, sa buong mundo na ito, hindi makakilala sa iyo, Lord God. Gusto mo may parating sa kanila, Lord God, na kami, na sila rin ay mahal mo, Lord God. Kung paanong mahal mo kami, mahal na mahal mo rin sila, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord God, bigyan mo kami ng lakas, ng pisikal, Lord God. At lakas, Panginoon, ng espiritual, Lord God. Magpatuloy kami sa mga pananampalataya namin sa iyo, Lord God. Patuloy kami, Panginoon, na huwag itago yung pagiging Kristiyano namin, Lord God. Yes. Lord God, ikaw, Panginoon, ang makita sa amin sapagkat we will shine, Lord God, outside, Lord God, dahil ikay kasama namin, Panginoon. Kung anong tinanggap namin na salvation, Lord God, maibahagi namin sa iba, Lord God. Sapagkat mahal mo rin sila. At gusto mo, Lord God, mabigyan sila ng walang hanggang buhay, Panginoon, na katulad ng pangako mo sa amin, O Diyos. Lord God, ang mga plano, Panginoon, namin, Panginoon, ay wala, Lord God, kung wala ka. Sapagkat ang mga plano mo, Panginoon, ay para sa amin ikabubuti, Lord God, hindi sa amin kasasama. Ito'y mga plano na punong-puno ng pag-asa, Lord God. Yes. Ikaw ang nagplano sa aming buhay, kaya naman, Panginoon, anumang mangyari sa aming buhay, may mga bagay na hindi namin naintindihan, mga bagay na masasama sa tingin namin, Lord God. Pero sa tingin mo, Panginoon, ito'y way, Panginoon. Ito ang mga perfect way, Panginoon, upang makarating kami sa iyong plano, yung magandang plano na hindi namin inaakala, Panginoon, ay bibigay mo sa amin. Magandang pagpapala para sa amin, hindi lamang financial, kundi sa aming relationship, sa aming pamilya, Panginoon. Yung mga bagay, Panginoon, magpapalakas sa aming spiritual, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa magbahatid, Panginoon, ang iyong banal na salita from the offering, Lord God, to the Word of God, Lord God. Ipasok mo sa aming puso, ipasok mo sa aming isipan. Gawin namin ito sa pagkatili utos mo, Panginoon. Lord God, ang mga salita mo, Panginoon, ay hindi mawala ng bisa, Panginoon, pagkus tumanim sa aming puso, tumanim sa aming isipan, at kami magpatuloy, magpalakas sa aming faith, Lord God, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito'y maging foundation, firm foundation namin, Panginoon, mga salita, Lord God.
Jesus' mighty name. Lahat ng gawa ng Diablo Satanas sa umagang ito ay wala nang magagawa. Jesus' name. We rebuke ko. Tinatapakan ko na ang mga kapangyarihan mo in Jesus' name. Wala kang magagawa, and we claim the successful, Panginoon, ng aming Sunday service. At sa buong araw na ito, kung may mga plano man kami, may gagawin kami, Lord God, ay walang mapahamak, Panginoon, in Jesus' mighty name. Wala ka na magagawa, Diablo Satanas. Doon ka, lumayo ka sa lugar na ito. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat, palapakan natin ang Panginoon. Papurihan! Pagsapa! Hallelujah! Pasasalamat sa iyo, Diyos! Hallelujah! Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, natin sumigaw ng Amen! Hallelujah! Amen! Magkamayan po ang bawat isa. Sabihin mo, welcome in a word of life. Good morning! Good morning! Welcome ka sa word of life. Good morning! Welcome! Morning! Good morning! Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kalikasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay. Isisigaw! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala lang hanap iba, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen! Maaari na po magsiyo po ang lahat. Salamat sa bawat isa na naririto. Hallelujah! Good morning, Jerome! Good morning, and let's welcome all. Welcome all of us here. Let's welcome Brother Michael. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Let's welcome Sister Maria. Let's welcome Brother Kelvin. Let's welcome Brother Kevin. And let's welcome Brother CJ, Pastor Jeff, and the children, Kira, Sophia, Amara, Princess Jello, Hannah, Chilay, Maggie. Hallelujah! Welcome, welcome, welcome sa inyong lahat. And behind the scene, Pastora Maricel, Kuya Asher, and Kuya Zion. Hallelujah! Hallelujah! Grabe, alam mo dati, ilan na naman yung mention ko. Pero ngayon, parang nakakahinga na. Pero salamat sa Panginoon sapagkat kayo ay dinala ng Panginoon din. Wala kaming, hindi namin desisyon yan. Kayo ang Panginoon, ikaw at ang Panginoon ang nag-usap niya. Amen? Kaya naman, welcome kayo dito sa ating Word of Life Worship Center, Caloocan. Ang mga pangyayari itong linggo, nagkaroon po tayo ng Wednesday Bible reading, online and face-to-face. Ang ating tinapik ay the free from fear of death. Okay, lahat tayo may takot eh. Kung mamamatay ba tayo, no? Sino takot? Walang takot ah. Bakit? Bakit tayo hindi matatakot? Because God promised us that we have eternal life. Noong time nang ating siyang tinanggap bilang ating Savior at ating Panginoon. He promised us to save us and give us eternal life. Amen? Sino may eternal life? Sumigaw na hallelujah! 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 We have eternal life. And now, Friday, nag-prayer po kami rito. 4 p.m. po yan. At medyo na-adjust ang 5. Kasi nagsusog-tusog po kami ng mga estudyante. Ayan. Pero patuloy pa rin pong gawain. No? Kahit na na-adjust yung oras natin, pilitin natin na gawin pa rin. Or maka-attend pa rin.
It's prayer. Napaka-powerful po ng prayer. Amen? Kayo ba nanalangin kayo at sinagot ang Panginoon ng mga panalangin? Meron na ba? Amen, di ba? Gaano pa yung, yung mga simple panalangin o gaano pa yung mahihirap na panalangin? Si Lord ang sasagot niyan para sa inyo. Okay, kung wala naman, di kaya, di may trabaho, may ginagawa, mag-send kayo ng prayer. No? Message yun si Pastor Jeff o kaya doon sa GC natin kung meron po kayong prayer. Okay? Kasi sabi ng Panginoon, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, ang mga panalangin, at saka nandun siya sa ating kalagitnaan. Kaya naman naririnig na yun. Amen? So, Saturday po, ating practice, sinong gustong kumanta, sinong gustong sumayaw, sinong gustong mag-tambourine, sinong gustong mag-soundman dyan, sinong gustong gumamit ng laptop, ano ba yan? Media team. So, kailangan po natin yan dahil tingnan nyo naman si Pastor pa rin ang gumagawa. No? Kaya naman kailangan natin naman power. Kung ikaw ay may talento naman at kaya mo umupo dyan at iserve yan o ibigay ipagamit yan sa Panginoon. No? Gawin natin sa Panginoon. No? Walang pilitan, voluntarily, kung gusto nyo lang, walang pilitan, pero ito yung ginagawa nating lahat sa Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon, our work will not be in vain. No? Lahat ng ginagawa natin dito ay hindi para manalo. No? May gantimpala ang Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? So yan, in-announce ko rin sa mga bata tuwing Saturday. O mga bata. Okay, Saturday 3 p.m. meron tayong pagtuturo sa tambourine at kanta. Kung gusto nyo, malapit naman kayo dito, naglalaro lang kayo sa labas, punta kayo rito. Okay, para ng Sunday, hindi kayo magulo dyan. Okay? Alam niyo kung anong gagawin nyo. Okay? Magsabi lang kayo kay Teacher Char kung anong gusto, kung kakanta kayo, sasayaw kayo, para alam ko kung anong gagawin ko sa inyo. Kasi alam niyo na ako, dancer na singer pa. Multi-talent. Oo, no? Pero kasi ang mga batang yan, lalaki yan. Lahat ng pangaral mo dyan sa mga yan, hindi nila makakalimutan. Okay? Ang core memory ng isang tao ay hindi sa pagtanda. Ang core memory ng isang tao ay pagkatapan. Lahat na nyo, isipin nyo yung memories nyo saan ang galing. Mas naaalala nyo pa yung memory nyo ng 4 years old kayo, 5 years old, 6 years old kayo. Nakikipaglaro kami dyan sa labas, gano'n, kasama ko pa kasi kasi. Mas natatandaan nyo pa kaysa nung high school kayo. Kung anong ginawa nyo, parang, ay, high school ako, nakagraduate na lang ako bigla. Wala lang, nakagraduate ka. Ang pinaka-core memory natin ay nasa 7 years old, 8 years old. In psychology ko ako. No? In science, ang core memory ng isang tao, nasa 7 years old at 8 years old. Adolescent ba ang tawag niya? Di pa. Twins ang tawag. Twins. Yeah. So yan, yun lamang po ang ating announcement. Tinatawagan ko po. Meron pa ang addition. Ay, water. Announce ko lang na kami ay pupunta ng Leadership Summit. May retreat. Ang pinapupunta doon ay yung pastor. So ako at si Pastor Maricel ay pupunta sa malayong lugar. Okay, malayong lugar. Pero hindi naman Amerika. Soon. Sa ano pa lang, pupunta kami sa siguro Prayer Mountain to. Naroon ko nga na makasama si Jay Charming. Kayo, kung sino man, para Leadership Summit kasi yun. Doon ka tuturuan paano ka magiging leader talaga. And yun nga, tumawag Pastor Mario. Sabi niya, Pastor Jeff and Pastor Maricel, I want you to join the leadership retreat. Sabi ko, yes, kagad ako eh. So, yun nga. 2 days, parang 2 days. Kasi nga, hapon ng Friday nandun kami. Kaya magpapaalam ako ng maaga sa trabaho. So, afternoon ng Friday hanggang afternoon ng Sabado. Retreat talaga yun. Wala kaming gagawin doon. Manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos. Sayang yung kotse. Balutan niyo yung kotse. Ang pabalon. Ang gagawin namin doon, magpasa ng Bible, manalangin, at ipag-pray kami doon, mga leader, mga pastor, ipag-pray. Anointing. Power. Prayer. Ganyan gagawin namin sa Leadership Summit. Pag-pray niyo kami ni Pastora Maricel na mapuna ng mga pangangailangan. Pero alam
naman ng sasakyan yan eh. Papunta doon. At i-announce ko rin pala, meron tayong gaganaping water baptism. Makinig! Water baptism. Say, water baptism. Dito gaganapin, magsiset up tayo ng isang malaking swimming pool na ganyang kalalim. Lalagyan natin ng chlorine para medyo malinis ang tubig. Yan po ang nakalagay sa ating announcement, water baptism, February 8. Kailan yan? Ayan. So, linggo yan. Next Sunday, February 8, meron tayong water baptism. May swimming. Siyempre, pagkatapos yung water baptize, swimming na yon. Kain-kain na, mag-barbecue tayo dyan. Banding-banding na. Kasi, celebration kasi yon ng, okay, celebration yon ng birthday nyo, spiritual. Water baptize ka na, next Sunday. Water baptism. Kasi na si Tara, at saka si Sister Maria, na water baptize na yan. Sa kiddie pool. Swimming pool ng bata. Pero wala nang problema kung gusto niyo ulitin kasi may swimming pool tayong malaki na. Magamit ang laki-laki nun. So hindi na pa ganun ang lubog. Pa ganun. Tapos itatumbling ka pa. Hindi, ang laki. Ang laki na swimming pool. Makikita niyo sa linggo. Si brother na water baptize na, no? Pero pwede naman ikaw umulit kung gusto mo. Kasi pag water baptize ka dito, bibigyan ka ng certificate. Word of Life, logo ng Word of Life nakalagay doon, water baptize, yung date nandun. Tapos may picture ka ng pag-amon mo sa tubig. Sasalubungin natin. Okay. Kasi souvenir at remembrance mo yun ng iyong spiritual birth. Kaya we are inviting you. Ilang taon ka na? Oh. 10! Pwede ka nang i-water baptize. 10 din to, kambal eh. Ikaw rin, ilang taon na? Pwede na rin i-water baptize. So, ang ganda nun, dami natin yung water baptize kasi ganito ang water baptism, ilulubog ka sa tubig, tapos sabihin mo, Lord, lahat ng mga bagay sa akin, ng mga negative, mga problema, mga kung ano mga nakaraan di maganda, iiwan mo na sa ilalim ng tubig. Tapos pag-ahon mo, ikaw isang bago ng malinis na wow! Magic sing. Okay. So yun lang announcement natin ha. At ito pa, huwag natin kalimutan. Ito lang, yung may magugulat kayo. Dahil sa February 8 water baptism natin, yan din po ang isang espesyal na araw kung saan sineselebrate din natin ang kaarawan birthday ng ating admin, Sister Charm. Palakpakan natin! Woo! Happy birthday next week. Happy birthday next week. Happy birthday, happy birthday, happy birthday next week. Okay. So kita-kita tayo next week ha. Marami tayo. Swimming din yun after ng baptism. Okay na? Thank you Lord. Tawagin natin. Siyempre, ang mag-aamon ng pagbibigay, kumuha na kayo ng sobre dyan. Sulat ng pangalan. Brother CJ! Okay. Ito na naman, masigla na. Ito lang. Yun na yung naka-brown. Okay, kung may mga Bible po tayo, pabuksan natin. Dadako na tayo sa pangalawang pinakamahalaga, ang pagbibigay. Buksan natin sa Malakay 3:10. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana at langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun. At buksan natin sa 2 Corinto 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya at maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At ito pa isang verse sa Leviticus 27:30. English to And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's, it is holy unto the Lord. Diba? Para
sinabi pala dito, lahat, sumasantay tumatapak, lahat ng kinakain natin, pati ang buhay natin, kay Lord pala yan. Yan yung sinasabi sa panahon ngayon. Kung babawiin ang buhay mo, mabilis, kukunin niya. Diba? Kung may plano kasi si Lord, hindi ka pa mawawala. Yung sabihin, meron ka pang share na tao. Diba? Hindi ka niya kukunin ng ano eh, ng wala lang. Diba? Kaya nga sabi ng iba, ba't gano'n, di pa kinukuha, pinapahirapan pa ako. O di ba ba't gano'n, pinapahirapan pa ako, di pa kinukuha, ba't gano'n? Ibig sabihin, meron ka pang tutulungan na tao. May dadaling ka pa sa simbahan na may magbabagong buhay. O di ba? Tama yun. At kukwento ko lang sa mga ano lang to, sa mga Kristiyano na to. Alam mo, para sa piling ko, mas magandang turuan natin yung mga bata. Mga bata. Kasi ang matanda, makulit. Makulit eh, yan yung matandang ano eh. Yan Tigas na yung yung, ulo. nandun lang sa masaya lagi yun eh. Ang matanda, di ba? Nandun lang sa masaya, sa malungkot na agad, di ba? Ang bata, pagalitan mo, malungkot na yun, mamaya, bigyan mo lang ng pagkain yan, masaya na naman. Ganito gawin natin, compare natin, sabihin natin sa mga Kristiyano na mga nakakalam na, dapat, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, di ba malungkot tayo? Sabihin natin, yung pagkain na yun, salita ng Diyos. Pag binigyan ka ng salita ng Diyos, bigla kang lumalakas. Dapat ganun eh. Masaya. Di ba dapat ganun? Parang ano siya eh, ang pagkain ng Diyos talaga yung sabihin. Yung, alam niyo may pagkain ng Diyos, baka kakalimutan tayo. Yung sa Bible, kung ano yung sinasabi niya. Yun yung salita ng Diyos. Yun yung pagkain para magbago ka, di ba? Di ba? Dapat ang isip natin, puso natin para dapat tayo bata, para lagi tayo excited. Pag pinilihan ka ng laruan, excited ako, bibilan ako ni Papa mamaya ng laruan. Di ba? Parang gawin natin, convert natin, yung mga nakakaalam na, nakakarinig na naman ako ng word of God, mamaya pag-uwi ko, ang saya ko na naman, parang ang lakas ko na naman, parang ganado na naman ako. O di ba dapat ganun? Kaya, napakalaga ang talaga, ang usually, ang pinaka-first pagsisimba, makikinig ka ng salita ng Diyos. Kasi sa salita pa lang ng Diyos pala, kumakain ka na. Malakas. Kumakain ka na, subok eh. Kumakain ka na, sobrang lungkot. Ako this month talaga nito na sabi ko, ako kaya ko kumontrol ng lungkot. Kasi alam mo, ko eh. Sabi ko, Sunday, hindi magpapakilala na pala ako. Alam mo bakit hindi ako nakapagpakilala dahil may trabaho. Ngayon na ako magpapakilala. Kung sino, kasi corrosion ako eh. Sabi nagtatrabaho ko. Pagdating dito, hindi niya ako makausap kasi puro trabaho yung nasa utak ko eh. Men! Kung magpo-focus ako dito, mawawala na kung ano yung nilipin ko dun. Kasi focus ako nandito sa bahay, yun ako iniisip bukas. Guys ako, 2 makina, 3 makina. Pero ngayon, Pagdating kasi bahay, hindi mo na alam sasabihin mo, magbabasa ka na lang. Okay. Hindi, mali eh. Mali eh. Sabihin, nasa yung pagkain, nasa sabihin mo sa tao. So magpapakilala ako ngayon, ako yung bata ko bully. Napaka-bully kong tao, sabi ko sa iyo, lahat naman pinagtitripan ako sa school. Kasi dati sobrang payat ko. Talagang, ba si CJ, isang pagtripan eh. Kasi alam ko hindi ka lalaban, Payat eh, no? Kaya pinagtitripan ako, pinapatid ako sa hagdan. Di ba? Binubusan ako ng tubig, iyak-iyak lang ako, di ba? Kaya bully ako sa school, grabe, ang sama pala ng mga tao. Alam mo, sa sobrang sama ng tao, hindi na ako pumapasok sa school. Ginawa ko, malapit yung ginawa ko sa bahay namin. Nagkulong ako sa kwarto. Ang ginawa ko, kausap ko yung mga laruan ko. Kasi yung mga laruan ko, hindi lang aaway eh. Hindi ako sasaktan ng mga laruan ko. Di ba? Ang ginawa ko doon sa nanonood ako ng TV. Talagang sabi ko, pwede pala yun. Kinakausap ko kung ano yung pinapanood ko. Para akong baliw na sa kwarto. Sabi ko yung kwarto ko, kompleto eh. Kompleto ako, pero pabila ako ng PlayStation. Game Boy, nandun. Ayaw na lumabas. Parang kaaway ko lahat ng dyan. Mga bata, binubuli ako kasi ang payat nito, lampa. Bakla ka, hindi ka lumalaban. Dapat sumasama ka sa amin. Pagbarkada dito. Di ba? Ganun ang barkada ka lang, sumama ka sa amin. Para maging barkada ka namin. Kasi ko, hindi ayoko ng ganun eh. Kasi laki nga ako sa lola. Parang paglaki daw sa lola, parang yun eh, alam na, di ba ang lola pag naturo, mali yan. Huwag mo gawin yan na po. Di ba? Kaya nalalaman ko na agad, ay mali. Binubuli ako, mali yung mga ginawa. Kaya ginawa ko, nasa kwarto na lang ako. Yun, kaya yun ang story ko. Ang malapit hindi pa tapos yun eh. Ultimo lahat ng buhay ko, habang nabubuhay ako, binubuli ako. Maski nasa trabaho ko, binubuli ako.
ulo, pero hindi ako nagsasalita ng napapagod na po ako. Hindi ko lang gusto ko nung mag-resign, mga ganun. Tuloy pa rin ako. So ito na nga yung pagkakataon. Kami ni Charmy, nag-usap na kami siya. Love, parang nahihirapan ako sa kumpanya. Parang lalong tumatagal, lalong papagod, lalong inaaway, parang gusto na akong palisin dito eh. Sabi ko, di ba nag-usap na tayo, si Lord yung nagpasok sa akin dito? Kasi sabi nga ng pinsan ko, lahat ng kay Lord, smooth daw po, nag-apply ka daw, tanggap ka smooth. Uupo ko na lang, magtatrabaho ko smooth. Ibig sabihin, pag hindi pa lang smooth ang isang trabaho, nahihirapan ka na maraming kakaway. Alis ka na doon. Alam mo, pwede kang umalis, pero sasabihin ni Lord, gagawa pala si Lord na para hindi ka umalis. Pwede yun, tumagal ako, umabot ako ng 2 months. Kasi nga, napagod eh. Sabi ko, hindi ako tinatanggal ni Lord. Bakit? Paano mo malalaman na hindi ka pa tinatanggal? Lahat ginagawa niya para hindi ka matanggal. Ano mo ang gagawin? Gulat ka isang araw, bumait yung boss. Ganun eh. May naglilibre. Kaaway mo, naglilibre. Parang yung araw na yun, parang ayaw ko pumasok. Ngayon sabi ko, sa asawa ko, David, hindi na ako resign. Bakit? Nagbago yung panahon. Hindi, delivery ako. Yung nagulat nga ako, kaaway ko lang agapot. Tapos bigla akong biglang umahilaw ka dyan. Paano nababago? Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, ay Lord, ayaw pa alisin. So tumagal naman ako. Okay naman, dire-diretso. Diretso naman, hindi ko na iniisip yung pagod ko. Wala, friends na naman kami. Yun na, tagal-tagal, dire-diretso na naman. Alam mo, para sa akin, papasok tayo sa Taizin opening. Kasi sabi ko sa iyo, mahalaga pala yung nakakapag-share. Mismo, sa tagal, nagta-Taizin opening ako eh. Sa tagal na eh. Doon ko nasubukan na, may power. Hindi ako makapaniwala mo. Sabi ka, ano pa sabi dito, subukin mo ako eh. Subukan. Ano yung sabi sa'yo, yun lang pala, subukin mo ako, try mo, i-share mo. Kung ano yung mga nalalaman mo, kung ano yung giving. May time, nakatrabaho mo, magtatanong sa'yo, ano ibig sabihin ng giving. Di ba? Eh di sinabi ko, apisado ko ilang araw, ikaw ba naman linggo-linggo sinabi ko, ano ba yung giving, magbibigay ako. Gusto ko rin ma-bless kasi hindi ko alam, nainggit sa akin. Gusto ko kasi parang lagi kang masaya, lagi kang may pera, yung gano'n na. Gusto ko rin ma-bless, ano ba technique, ano ba yung giving na yan, kasi ano sila, ano yun? Iglesia. Ay, hindi iglesia, dating daan nga. Hindi na naniniwala sila sa Old Testament. Sabi ko, giving. Alam ko yan, yung kailangan magbibigay. Teka lang, sabi ko, oo, magbibigay ka. Kaya pala nangyari, magbibigay ako ngayon. Simula ngayon, magbibigay ako. Ganun lang, parang ang bilis. Magbibigay ako. Basta magbibigay ako, ibibigay ako. Teka lang, sabi ko, mali. Magbibigay ako. Hindi. Magbibigay ka. Sabi dito, magbibigay ka na may kagalakan. Hindi napipilitan lamang. Ang ginagawa niya, napipilitan. Sabihin, walang power. Walang power yan. Sabihin niya, ba't gano'n, parang 1 linggo na akong mabait, namimigay ako, pero parang paubos yung pera ko, hindi pa dagdag. Paubos lang. Ba't parang walang balik? Ay, baka may kulang. Sabi ko, anong kulang? May parang kinabahan siya. Anong kulang? Yun nga, sinabi ko ng kulang. Dapat, pag nagbibigay ka, yung bukas sa mo, sabihin, wala sa iyo yun. Yung iniisip mo, makakatulong ka. At meron pa, hindi pa yun, okay lang, yun na. Baka hindi ka nag-share. Baka hindi ka rin nag-share. Kasi oras na tinulungan mo yung tao, di ba? Susundutan mo ng word of God yun kasi may power nandun yung word of God. Kasi sa tanong ng tao, ano ba yan, puro bigay, meron palang requirement share. Kasi, paano mauunawaan ng tao kung hindi daw dadaan doon sa Bible? Di ba? Sige, sabihan ko walang Bible, sabihan ko kayo, magbigay. Maniniwala kayo, magbibigay. Tapos sabihin nyo, ano ba yan? Sasabihin nung sa simbahan. Sinabi, magbibigay, tapos ako bi-blessing, hindi nung bi-blessing. Yung pala, tingnan mo, yung sinabi ko, walang na-bless. Kasi, hindi dumaan sa Bible eh. Ngayon magtatanong niya, sige, ano bang requirements para ma-bless ako? Diba? Nagbibigay ako, ma-bless ako. O to, papasok na kayo dun. Idudugtong nyo na yun. O so, magtatanong ka, dahil nagtanong ka, sakto nagtanong ka. Malakay, 3 verse 10. Diba? Maintindihan mo? O Bible yan ha. Diba? Sabihin, dumaan dyan ha. Hindi yung sabihin, hindi ako nag-iimbento. Dalhin ninyo ng buong buo ang iyong ikasampu. Kung ikasampu, iba pa to. Matindi to, hindi pa niya alam, bigay lang ng bigay. Nagbigay ako 20. O 20, pinagyabang mo, nagbigay ka. Diba? Hindi pa nga yun, hindi pa yung requirements. Baka magulat ka sa pinaka-requirements. Yung 10%. Sabihin, okay na, pasado ka na.
meron kang GB, bukal eh. Basta lang, hindi pa yun talagang tunay eh. Kasi, yung kay Lord, kailangan ibalik mo. Yung 10% ibabalik mo yun. Yun yung pinaka-requirements. So, yun ang pinakamahirap ng 10% nito. Yun ang pinakamahirap yung 10% na yan. So, nakakagalak. Kung hindi mo ang gagawin yan, iba pa rin talaga yung nagsashare ka ng Word of God, tapos tumutulong mo sa tao. Di ba? Papasok yun eh. Papasok. Oo nga, tama si Lord, mali ako. Dapat itulong. Di ba? Kaya, alam na ang technique. Dapat pag tayo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, para tayong biligan ng laruan, excited tayo, at maligaya tayo. Nagagalak tayo. Word of God! Aanin ko yung kotse, malungkot naman. Aanin ko yung pera, malungkot naman. Pero yung Word of God, binago yung buhay ko mas matindi. Di ba? Kaya, alam na natin, pag magbibigay tayo, isipin natin, binibigay natin kay Lord. Diba? Hindi natin, lagi kasing iniisip, binibigay sa simbahan. Lagi na lang sa simbahan, pupunta sa ibang simbahan, gano'n na naman iisipin. Lilipat na naman sa ibang simbahan. Lahat ng simbahan parang lagi magbibigay ako kailangan. Hindi kasi naiintindihan eh, hindi niya naiintindihan eh. Hindi nakapag-share, walang nakapag-share, hindi niya naiintindihan. Kasi kung naiintindihan niya, sa mismo simbahan sa malapit sa kanya, kung alam niya na yung ginagawa niya, hindi nalilipat yan. Kasi doon sapat na yung mga narinig niya about kay Jesus Christ. Diba? Kaya, i-ready na natin ang ating ibibigay sa Panginoon para mabless na tayo, natulungan ko na yung technique. Subukin nyo. Subukin na yan. Sige, maski wala kayong trabaho, subok yan. Diba? Kasi ang tumutulong, tinutulungan din ng iba. Diba? Hindi kayo tutulungan pag madamot kayo. Diba? Kaya kailangan mapagbigay tayo. Hindi naman kailangan perfect tayo, hindi naman kailangan mayaman tayo, mahirap. Importante magbigay tayo, hindi man pera, effort, tumulong tayo. Napakasaya pag tumutulong sa tao, maski hindi involve ng pera. Diba? At least nakatulong ka. Kaya pag-pray na natin ang mga sobre, tasan natin ang mga sobre. Okay, pag-pray natin para ma-bless tayo. Lord, maraming salamat po sa mga bibigay. At mga nakakaalam ngayon kung ano ang technique para i-bless mo sila. At alam ko naririnig mo sila na galing sa puso. At i-bless mo sila kung ngayon sa panahon ngayon, kung saan naman lugar, kung may nangyayari mga sunog, o nawawala ng mga pag-asa ng mga tao dahil sa mga napapanood nila sa social media. Dahil sa salita mo, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord. At alam namin, iingatan mo kami kung saan man kami magpunta sa trabaho, sa opisina, sa business, pagpapalain mo kami. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay? Dako na tayo sa ating Word of God. Ganun pa lang sa likod ni John Francis Carpio, ang ating pastor. Thank you, Brother CJ. Hallelujah. Talagang binigyan tayo ng matinding example nun Amen. At ito po, mabilis lang po ako dahil meron na lang akong 30 minutes. Okay lang? Pasok na! 30 minutes ang meron ako, okay? So, okay, handa na ba tayong lahat na makinig? Ay, meron na ba yan? Ay, bata doon sa loob. Okay, sige. Tayo tayong lahat. Tayo. Yan. And then, release. Ganon, ha? Pagpag yung kamay. Kasi alam ko, medyo, pagpag kamay. Okay. Yung ulo. Yan. Minsan din na natin nagagawa pag ganyan Diba? Kasi trabaho, kung ano ang ginagawa. Yan. Okay. Balikat. Yan. Stretching din pag may time, hindi na nakakapag-stretching Yan. Hallelujah. Okay, sige, pwede na po. Amen. At lahat na po ay handa na sapagkat kailangan nyo ihanda ang inyong Bible. Pag wala kayong Bible sa cellphone,
Kung meron kayong notebook at meron kayong ballpen, mas okay dahil nasusulat nyo yung mga... Kasi habang kayo nakaupo dyan, ang banal na spirito ay kinakausap kayo, binibigyan kayo ng insight. Ngayon, pag merong sinabi at nagrema, okay, alam niyo yung rema? Nagrema yung Holy Spirit, may ano kayo, nasusulat nyo. Ay, ang ganda ng Bible verse na sinabi ni Pastor Jeff ha. Nangusap ang banal na spirito sa akin. Kaya pwede mong isulat, okay? O kung sa cellphone, pwede namang sa cellphone, sa messenger. Kaya ginagawa ko, sinesend ko sa sarili ko eh. Pwede mo sendan yung sarili mo sa messenger. Kaya doon naka-record. So, very important. Ang akin pong isi-share, kumbaga sa senior ng ating brother CJ sa pagbibigay, napaka-importante, ikay nagbibigay sa Diyos, hindi sa tao. Ito naman, ang aking topic ay nagtatitle na Perfect. Sino ang perfect dito? Pag salitang perfect, medyo ang hirap pakinggan, no? Napaka-perfect naman itong taong ito. Di ba ganon? Ang perfect naman na ito. Ano ba, walang magkamali? Hindi na pwede mag... Perfect eh! Sabi dito, perfect love. Dahil pumapasok tayo sa February, sino nagmamahal? Sino may minamahal? Sino ang may pag-ibig? February ay buwan ng pag-ibig. Hindi Valentine's Day, ha? Si Valentine yun eh. Medyo ibang history ni Valentine. Hearts Day tayo. Love's Day. Okay? Perfect love cast out fear. Perfect love cast out fear. Ngayong mga umaga ito ay malalaman natin kung ano ba ang perfect love. Pag sinabi perfect, iba yan. Kumbaga, perfecto eh. Perfect love. Sinong gusto malaman kung paano malalaman niyo yung perfect love? Amen. Malalaman natin ngayong umaga yan. So let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Lord God, our Father in heaven, salamat Panginoon, magkakasama kami dito, magkakapatid. Because we are your sons and daughter through Christ, our Lord. Salamat Panginoong Isus sa iyong ginawa sa krus. Kami ay nagkaroon ng authority. Nagkaroon kami ng karapatan na maging anak ng Diyos. At salamat Panginoon, nandito kami sa lugar kung saan magkakasama magkakapatid at pag-uusapan ng iyong banal na salita. Nagabay ng banal na spirito, kumikilos sa aming puso at isipan habang kami ay nandito sa mundong ito na punong-puno ng korupsyon. A corrupt world. This world is corrupted. And this world is being controlled by the devil, Satan. But Lord, the Holy Spirit is here within us, in our mind, in our hearts, guiding us and keeping us strong in our faith. Pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, na hindi mawala, hindi maagaw, at di maligaw ng mga kasinungalingan ng Diablo sa Satanas. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At itong aming pag-aaralan ay magamit namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito ng merong misyon. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray, in the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Palapakan natin, Panginoon. So dito, buti na lang, may salamin ako, nakahanda. Sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 18. 1 John chapter 4 verse 18. Sabi dito sa magandang balita, Biblia, sabi dito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sa English, pag binasa mo yan, yung sinabing ganap ang pag-ibig, perfect, ang salita kasing Tagalog ng perfect ay ang salitang sa Tagalog ay ganap. Kaya sabi, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Bakit parang ano connection ng takot sa pag-ibig? Ang kulit na itong verse na to. Folks,
sa pagkasulat nito, parang sinasabi dito ay fear is like a weak, static, broken, unreliable, but God's love is clear, strong, always connected. So papaliwanag natin. Bakit kinonect na ang perfect love dapat walang takot? Pag may takot, hindi perfect love yun. What is that? For example, kung ikaw ay natatakot na mamatay, sabihin, wala pa ang love sa'yo ng Diyos. Kasi hindi mo pa alam na pag ikaw ay namatay, mayroong tinatawag na life after death, na hindi yan matatapos na pag namatay ka, tapos na. Noong hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kala natin pag namatay, end na. Kaya karamihan ng mga tao sa mundo, takot mamatay. Takot mamatay. Pero pag nakilala ka sa Panginoon, hindi ka matakot mamatay. Bakit? Meron ka ng eternal life. Meron tayong next life, mga kapatid. Kahit saan kang magpuntang religion, mag-Buddhism ka pa, o gusto mo maging Islam ka, o gusto mo maging Iglesia ni Cristo ka, o gusto mo kung ano man yung alam mong paniniwala, lahat yan, pag namatay, merong susunod na buhay na walang hanggan. Iba-iba nga lang. Kasi pag ikaw ay naging Jehovah's Witness, pag namatay ka, saan mapupunta ang kaluluwa mo? Hindi nyo alam, di pa kasi kayo naging Jehovah's Witness, di ba? Yung kaluluwa nyo mapupunta sa ibang planeta. Okay? So may mga idea na kayo? Yung iba may idea, di ba? Narinig niyo na? Kausapin niyo minsan, pero huwag kayong magpapagoyo kasi mga born again Christian tayo, okay? Para malaman niyo lang, magugulat kayo niyan, ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa ibang planeta, no? Meron namang iba, kapag namatay, yung tinatawag nila natin kaluluwa, ang tawag nila naman doon ay energy. Ngayon, sabi nila, pag namatay ka, yung energy mo sa katawan, namatay ka, di ba, nalagotan ka ng hininga, yung energy mo lulutang daw sa air. Yun ang paniniwala nila, lulutang sa air. Tapos, pag yung energy mo lulutang-lutang sa hangin, tapos pupunta yung energy mo sa bulaklak. So, ang buhay mo, sa susunod na buhay, isa kang bulaklak. Gusto niyo ba yung gano'n? Okay, paano yung energy mo? Yan, gumagapang yung energy. Contribute ka na. Yung energy mo, magko-contribute na lang sa earth. So, ibig sabihin, pag ikaw ay napunta sa isang pusa, pusa ka na sa pangalawang buhay mo. Gusto mo maging pusa? Kaya nga, magugulat kayo kung iba-iba ang paniniwala maririnig nyo. Buti na lang nandito tayo. Amen? Buti na lang na kay Lord tayo. Dahil sa atin, pag namatay tayo, ang susunod, buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. May tanong nga Pastor, meron bang pagkain sa langit? Yung nakakaalam? May pagkain ba sa langit? Aray ko! Sabi ni Malupiton Aray ko. Okay? Ang katawan natin ay papalitan ng katawang uncorruptible, hindi napapagod, hindi nagugutom, hindi pinapawisan o anumang anything stress o negative, walang ganun doon. Kasi wala nang broken hearted doon, lahat doon magpamahalan. Ang tanong, may pagkain pa ba sa langit? Pero may prutas doon. May prutas May prutas Pwede, pero wala na doon yung yung tipong kakain ka pa rin, masasatisfy ka pa rin sa pagkain kasi ang puno doon, ang bunga ay 7 sa isang puno. Meron isang puno lang, hindi ka na maghanap ng ibang puno. Yung puno doon, may mangga na, may mansanas na, merong sampalok dyan, isang puno lang, ang dami bumaiba-iba. Possible ba yung mangyari? Uy, nagagawa dito sa mundo yun. Di ba may gumagawa nun? Yung pinuputol nila yung sanga, tapos dinudukto nila yung sanga ng apple. Puno ng mangga, pero dinudukto yung sanga ng apple. May ginagawa silang teknik Tapos natalian nila, pabalutan nila. Bubunga! Kukonek. So, nagawa ka sa mundo Kaya sa langit. Okay? Mas possible doon, di ba? Ang tanong, may hayop pa sa langit? Oy! Yung mga
mga ganyan. Pag-aaralan natin yan, ang daanan nga doon din to eh. Sabi ng Panginoong Isus, meron akong hinanda na mga mansyon. Oh, may tirahan, may tahanan, may bahay. Kaya maganda dito sa atin, sa born again Christian, ang sarap ng buhay na walang hanggan natin. Hindi tayo pusa. Ang hirap mo, saklap-saklap pag yung energy mo nalaglag ka sa tae. Pangalawang buhay mo, tae ka. Ano ba yan? Tayo ay alam natin. For example, ako namatay. Okay? Maricel, namatay. Punta kami sa langit. Pagdating sa langit, hindi na kami mag-asawa. Wala na yung sensation na parang mayroon pang affection, wala gano'n. Magkikita kami doon, pero aware kami, alam namin na sa mundo, mag-asawa kami. Ito yung asawa ko sa earth. Brother, sister na lang kayo doon. Usap kayo doon. My mother and my father, pupunta ko sa langit, makikita ko mother ko, pero alam ko mother ko siya, pero doon hindi ko na siya mother doon. Okay, kasi yung physical body ko mawawala na to eh. Papalitan ko ng glorified body, yung uncorruptible body. Nandun mother ko, pero ano ko siya, ang maganda kasi sa atin, ang itsura nun, medyo bata-bata ang mother mo doon. Perfect kasi, alam ka naman, may bilbil ka dito, pagdating mo na may bilbil ka pa rin. Perfect na yung yung katawan mo doon, okay? Ang paang putol, pagdating mo doon, buo na yung paa. Ako mga doon, bata ka talaga doon. Perfect like, uncorruptible body. Kaya sabi ko sa inyo, pag ikaw ay born again Christian, wala ka ng takot sa kamatayan. Bakit? Alam mo yung pupunta ko eh. Kaya nung namatay yung mother and father ko, nagtataka sila bakit hindi ako umiiyak. Pero umiyak ako nung living na, doon ako umiyak. Kasi syempre naisip ko yung kasama ko sila, yung lungkot ba na mamimiss ko sila. Pero yung iyak na hindi ako alam kung saan sila pupunta, hindi na gano'n. Saka sa pamilya natin, pag tayo po naging Christian, iiyak tayo dahil mamimiss natin sila. Pero hindi yung iiyak na, saan kayo napunta? Hindi ganon. So, napakasarap na ikaw ay born again Christian. Itinapi ko na yan dati kung anong itsura ng langit. Tinignan ko biblical kung ano saan nakasulat. So mahirap na ikaw ay mapunta sa false teaching at magkakaroon ka ng takot kasi ang dami sinasabi na ganito, ganyan. Pag ikaw ay namatay, magpupunta ka sa impyerno. Tandaan nyo, sabi sa ang takot ay bumubulong yan sa tenga mo lagi. Bubulungan ka ng takot, sabihin ng takot, hindi ka pa sapat. Hindi pa pala ako sapat. So parang natakot ka na hindi ka pa ganap. O parang sinasabing pag namatay ka, hindi ka pa sa langit mapupunta. Kasi sinungalingan ng diablo yan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, hindi bumubulong, sumisigaw. Kung hindi ka pa sapat, sabi ng Panginoon, ako ang kasapatan mo. Kumbaga lahat na nasa Panginoon na eh. Sasabihin, bubulungan ka. Hindi ka pa tapat. Pag sinabing tapat, honest, di ba? Tapat. Ngayon, mangingina ka, hindi ako tapat sa gawain. Hindi nga ako nakakapagsimba minsan. Mga kasinungalingan ng diablo yan eh. Nagkaroon ako ng kasalanan. Anong muna? Pero hindi yun eh, sabi dito. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka tapat, sabi ng Panginoon, sa pag-ibig niya, ako ang katapatan mo. Kasi mahirap kasi pag ikaw yung sarili mo, ginagawa mo yung bagay para mapunta ka sa langit. Si Jesus na ang gumawa eh. Tinanggal niya na lahat yun eh. May stress ka lang pag ikaw nag-isip. Basta lagi ka na magtiwala kay Jesus Christ, Lord, sa'yo ko po lahat binubulog lahat ko. Para hindi ka mabibigo. Kasi pag sarili mo, mabibigo ka. Wala tayong requirements katulad ng iba na nire-require manalangin ng 5 beses sa isang araw at dapat nakadikit yung noo mo sa sahig. Yung ba requirements doon, Kel? Pag nag-pray sila, dapat nakadikit yung noo, di ba? Nakaluhod at nakadikit yung noo. Ano pa ang dapat? Requirements pa nila. Dapat nakaharap ka sa araw, di ba? Kung saan sumisigat. Wala tayong requirements na gano'n. Walang gano'n si Jesus Christ. Kasi kung may gano'n tayo, kawawa tayo. Bakit? Pag yung requirements eh. Hindi ko lang. Sabi pala ni Jesus. Sila tuloy stress na stress. Bakit? Kasi may certain time sila eh.
Ngayon, ang pangit doon, magiging mayabang ka. Kasi sa sarili mo ginagawa mo para mapunta ka sa langit. Gagawin mo, sabihin mo, ako nanalangin ako. 5 araw, isang araw, dumidikit yung ulo ko sa akin, mag-pray ako. Dahil requirements yung ginawa mo, nagkakaroon patuloy ng tinatawag ng yabang. Kasi mapagyayabang mo eh. Hindi ako nanalangin, ikaw nanalangin ka ba? Yabang eh, no? So pag naging requirements at isang bagay ginawa mo, nagkakaroon ka ng parang credit. Ito, ginawa ko to, kaya, ginawa ko tao sa langit. Hindi, si Jesus Christ hindi ganun. Hindi mo ginawa. Ako na, ang Panginoong Isus na ang gumawa. Kaya ka mapupunta sa langit. You are being saved by grace. Sabihin niyo, grace. Alam niyo ang grace? Regalo yan, mga kapatid. Ang regalo, hindi kailangan ng requirements. Meron pang regaluhan kita. Bigyan mo ko ng bayad. 550 pesos. Regalo ba yun? Binenta mo, di ba? Hindi regalo yun. Si Jesus Christ walang requirements. Kaya ngayong kasama niya sa krus, sabi sa kanya, Panginoon, isama mo ako sa iyong... Ngayon pa lang, sinasama na kita sa paraiso. Yung tao ba na yung nakapako? Ni-require niya na, hindi ka muna pwede sumama sa akin. Yung ba sabi niya, kailangan mag-pray ka muna, kailangan. Ang dami requirements, walang requirements eh. Isang yun, magnanakaw yun, yung kasama niya sa krus. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional. Sabihin niyo, unconditional. Walang kondisyon. Grabe, sarap ng buhay na sa Panginoon Unconditional love. Walang requirements. Hindi ka pwedeng, hindi ito mamahalin, hindi ko mamahalin yung bakit. Nagkukuha ng mga ginagawa sa buhay. Minahal ka nga ng Panginoon nung makasalanan ka pa. Failure ka pa, wala ka pang napapatunayan. Pero minahal ka na niya. Inalay na niya yung buhay niya. Kaya kasabi niya, siya'y namatay nung ikaw ay makasalanan pa. Hindi yung, perfect ka na. O sige, mamamatay na ka para sa'yo, perfect ka na. Hindi, makasalanan ka pa lang, minahal ka na niya. Ganyan kalinaw ang mensahe ng salvation. So ito, papasok tayo dito sa point number 1. Sa broken promise. How? Itong Bible verse na ito. Matthew chapter 5 verse 34 to 37. Yan, basahin natin. So may 10 minutes na lang ako, mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 34 to 37. Babasahin ko sa Tagalog. 34. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kang mangako ng anuman ni sa ngalan ng langit, sapagkat ito ay trono ng Diyos. 35. Kahit sa lupa, at ay huwag mong ipanumpa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem man ay huwag mong ipanumpa, sapagkat ito ang lungsod ng dakilang hari. 36. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipangako, sapagkat kahit isa mang bundok nito, hindi mo mapapaputi, kahit anumang buhok nito ay hindi mo mapapaputi o mapapaitim. 37, dapat lang na ang pananalita ninyo ay oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Subalit anuman ang hihigit pa rito ay naggagaling na sa masama. Basahin niyo ulit-ulit yan para maintindihan natin. So, sinasabi dito, huwag kang mangangako. Okay? Nakaranas na kayo niyan, mga nangangako. Ano ba pagkakaintindi niyo sa verse? Pangako na, papangako ko sa iyo, ganyan. Hindi. Yung sinasabi dito, ang konteksto ng verse na ito, ay yung panunumpa. Marami kasi tao gumagamit ng, itaga sa bato. Di ba? May ganun, di ba? Aking sinapangako sa ngalan ng buwan. Kung saan nila yung Di ba? Kung saan. Pangako yan. Kandado. Susi. Lakyan. Yung susi. Bato sa dagat. Lumi talaga yung pangako. Ang
Ang daming ganung mga tao, di ba? Sabi nga dito, huwag mong gamitin yung mga kung ano-anong bagay na nangangako ka. Kaya nga, kung ano yung oo, oo. Kung hindi, hindi. Dapat ganun tayo mag-desisyon. Hindi yung o tagasan mo to basta dito tayo. Pangako sa mga bituin at sa mga buwan. Hindi tayo ganun. Hindi tayo dapat naggaganyan kasi ang nangyayari, ang issue kasi dyan sa panunumpa, sa panahon ng madalas ay, sabi dito, madalas din nanunumpa sa langit, nanunumpa sa sumpa sa langit, sumpa sa lupa. So, dito ay dapat maintindihan natin na hindi dapat tayo nangangako. Bakit? Pag ikaw ba nakaranas ka na ba na pinangakuan ka, tapos hindi natupad, anong pakiramdam mo? Ang sakit. Sobrang sakit nun. O hintayin mo ako kita tayo alas 7 ng gabi doon sa 7-Eleven sa may McDo. Punta ka na. Hintayin ka sa oras. Ay, 6:50. Okay. Alas 7 daw 6:55. 6:55. Malapit na. 6:59 na. Ipangako sa'yo, 7 Tumutong sa 7. Uy, 7. Tagal mo. Dumating ka doon, 6. Ang oras ka na naghihintay. Ano mga kiramdam? Pangako 7, hindi dumating Siguro yung pangako parang nagangalit na Lakado na yung pangako Parang gagawa ka pa ng pare, minsan ganito Gagawa ka pa ng pwesto ng katawan mo, yung galit, yung gigil. Para iniisip mo, para pag dumating siya, pag nakita niya ako, alam niya galit ako. Pag nakita ka, uy, galit Tapos nakaganon ka, tagal mo. 7:30 na, 30 minutes ka na nakaganon. Kaya pag nangako kayo, pag nangako, huwag kayong mangangako. Ako natutunan ko na yan, ayoko na mangako. Ito sa akin ito ganyan sa akin, ganito, ganyan. Dumating yung panahon na yun. Ang sabi mo, yung ganun sa'yo, ganyan sa'yo. Nangako ka, ganito sa'yo. Nangako ka, ibibigay mo yan. Naghihintay yung pinangakuan mo di ba? Nakaganyan ang tagal. Pinangako mo, bibigyan mo ng ganun, ito ibibigay mo. Pagdating mo, binading mo, kumusta? Parang kinalimutan yung pangako. Bate, kumusta? Ano, mo na yan, ganyan ka. Papapailing na lang yung tao. Parang napalataw siyang salita Pinangako niya na tapos ngayon parang baliwala parang wala lang Pero nangako ka. Yan. So pag nakaranas kayo ng ganyan, nakakagalit talaga. Nakakagigil. Pero ito ang ituturo ng Bible sa atin. For 5 minutes, ituturo ko sa inyo. Paano ba dapat tayo mag-react pag mayroong taong nangako at hindi natupad yung pangako nila? In God's way. Isang born-again Christian, paano mag-react? Ganito. Bilang isang Kristiyano, bigyan ko kayo ng istorya ng isang pangako na hindi natupad. Yung istorya ni Peter. Si Pedro ay nangako kay Jesus Christ na hindi kita iiwan, Jesus Christ. Panginoon, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kahit pa sa kamatayan, hindi kita iiwan. Dumating yung panahon, dinakip si Jesus Christ. Nasa gitna ng mga tao, nilalatigo, pinaparusahan. Nasaan si Peter? Nandun, di ba? May nakakilala sa kanya na alipin. Ito yung kasama na yan, Jesus Cristo, di ba? Sabi ni Peter, hindi ko kilala yan. Nangako kay Jesus Hindi iiwan Tapos pagdating doon sa hindi ko kilala yan Si Jesus Christ nakatingin sa kanya habang nilalati ko. Sabi ni Jesus Christ nga, kasi doon pa lang sa pananlahapunan, binara na siya ni Jesus Sabi ni Jesus sa kanya, 3 beses titilao kang manok. Itatanggi mo ako, Pedro. Kasi binara siya ni Jesus kasi sabi niya kay Jesus, hindi kita iiwan, Jesus, kahit sa kamatayan. Nangako siya Dumating ang panahon yun, tumilao ka manok. Ito, di ba kilala niya Jesus Christ? Hindi yung kasama na Huwag niyo akong itama yan, hindi ko kilala yan. Sino yan?
Tumila ako ulit. Ito, yung kawal, ito. Lati ko na hina to. Pasin niyo na rin to. Bakit? Di ba kasama mo? Hindi ko kilala yan. Tumakas siya. Yung ibang disciple, anong ginawa? Takbuhan eh. Lahat ng mga nakakulaan ko, di ba? Hindi ka namin iiwan, Lord. Pero nung nilalati ko na, pinako na sa krus, nasan yung mga disciple? Nawala lahat. Takbuhan lahat. Natakot na. My goodness. Nawa ay maturuan tayo na huwag maging katulad ng gano'n. Pero ito 4 minutes. Ito napakaganda ng istorya na to. Nung ang Panginoon ay nabuhay ng magmuli, 3 araw nabuhay siya ulit, diba? Pumunta si Maria, at si Maria Magdalene doon sa may libingan. Wala si Jesus Christ doon. May sumulubong na anghel. O sinong hinahanap niya? Wala si Jesus. Siya ay nabuhay ng magmuli. Kaya tumakbo si Maria Magdalene doon sa bahay kung saan nakatira yung mga disciple. Pumasok siya doon. Si Jesus wala sa libingan. Nabuhay na. Sabi na ng Pedro, nagtaka pa sila, parang ang hirap sa mga disciples, tigas ng ulo, no? Nung buhay si Jesus Christ kasama nila, talagang sobrang grabe silang maniwala sa Panginoon na, ito, paparusahan ako magtatong araw, mabubuhay ako. Bakit magugulat pa kayo na mabubuhay? Napag-usapan nyo na yan bago pa nangyari, di ba sinabi na may heads up na kayo ni Jesus eh. Kaya ano nangyari, sarado lahat ng pinto, pumasok si Jesus Christ doon. Ang sabi niya kay Pedro, si Pedro kinausap niya eh. Iyang-iya siguro si Pedro. Sabi dito, sa Matthew 26, chapter 26, verse 69 to 75, sabi dito ay, hindi pala dyan. O tama dito nga. Hindi siya pinagalitan ni Jesus Christ. Pero kung taong perception ng tao, di ba magagalit? Nagpinento ko kanina, makikita sa 7-Eleven, di ba galit na galit, hindi nagiging pa nga. Si Jesus Christ hindi galit. Nung nakita niya si Pedro, alam niyo sabi na kay Pedro, sa Bible verse na yan, sa Matthew chapter 26 verse 69, sabi na kay Pedro, tinanong niya ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Tinanong siya ni Jesus Christ, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, alam niyo po kung ano pong nasa puso ko, mahal na mahal ko po kayo, Panginoon. Tapos tinanong siya ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Pangalawang tanong, sabi ni Pedro, opo, mahal ko po kayo. Alam niyo po kung ano yung sa puso. Pangatlong tanong, hanggang 3 beses. Pedro, mahal mo ba ako? Pedro ay nabayo ko at para naalala niya yung ginawa niya, tinanggi niya ang Panginoon. Sabi niya, nalalaman niyo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Alam niyo po ang nasa laman ng puso. Hindi niya pinagalitan si Pedro. Ang sinabi niya kay Pedro, kung mahal mo ko, alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, tinanggap siya uli ni Jesus Christ at binigyan pa siya ng bagong misyon na alagaan ang mga tupa. Diba? Pero kung sa atin, naku, kung ako si Jesus, tapos dumating si Pedro, siguro sinampal ko yun. Bakit mo ko nilalati ko ako? Bigla mong tinanggi? Grabe ka, Pedro! Tagal natin magkasama. Pinakain kita, pinatirak kita sa bahay ko, sinama kita sa mga mission natin. Tapos, tinanggi mo ko 3 araw. Walang hiya ko, Pedro. Malis ka sa harap ako, nagigigil ako sa'yo. Ganun ba? Hindi! Nagalit ba? Hindi! Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya si Pedro, after that, siya na po ang naging leader ng mga disciple at sobrang powerful ginamit si Peter. Kasi, isipin mo si Peter, yung anino niya, pag ito anino ko, di ba? Yung mga may sakit nandyan, yung anino ni Peter, pag tumama yung anino niya sa may sakit, gumagaling. Ganun ka-powerful si Peter. Ganun siya ka-anointing. Ganun yung anointed niya. Healing power ni
ni Peter. Kasi naintindihan na niya kung paano magmahal ng Panginoon eh. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung pagkakamali mo. Tinanggi mo ko 3 beses. Kalimutan natin yan. Dito tayo. Move forward tayo. Hakbang tayo paabante. Hindi yung hakbang patalikod. Babalikan ko pa yon na hindi mo ko, tinanggi mo ko, babalikan ko pa. Ano mangyayari? Wala na. Pahihinain lang kita. Move forward tayo. Peter, alagaan mo yung mga tupa ko. Panginoon, salamat. Huwag mo na isipin yun. Alagaan mo yung tupa ko. Hindi Lord, hindi pa tinanggi kita. Binabalikan mo pa eh. Kakaltukan na kita eh. Hindi na binabalikan ni Lord yun. Kaya ang Panginoon pa nagpapatawad at kinakalimutan niya. Kaya kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, Lord, patawad, nagnakaw ako. Kailan ka nagnakaw? Nakalimutan na niya eh. Humingi ka ng tawad, kinalimutan na niya agad. Kaya, ang pag-ibig ng Panginoon, unconditional. Tao na lang kasi nag-iimbento at binubulungan pa ng diablo. Yung kasinungalingan ng Satanas. Wala. Hindi ka natatanggapin ni Jesus. Bakit? Tinanggi mo eh. Ikaw naman, bigat na bigat ang kalooban mo. Kahit yung isang disciple, si Tomas. Yung si Tomas kasi, late lagi eh. Nandun na yung mga disciple, dumating si Jesus Christ. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya may tao. Sabi nila Peter, si Jesus Christ, nabuhay na si Jesus Christ, bumalik na siya ulit. Sabi ni Tomas, pagpasok, hindi ako naniniwala eh. Maniniwala lang ako pag si Jesus yan. Pag yung daliri ko, napasok ko sa butas ng kamay niya. At itong kamay ko na to, maipasok ko sa tagiliran. Grabe requirements ni Tomas ha. Tao talaga eh. Wala tayong magagawa. Tao eh. Si is to believe, i-experience niya muna. Sige, kung si Jesus Christ ka, kung may butas ka sa daliri, gusto ko mapasok yung daliri ko dyan. Tapos yung sa tagiliran mo, binutas, diba? Tinusok ka. Dapat papasok ka yung ano. Anong ginawa ni Jesus Christ kay Tomas? Pinagalitan ba? Sinampal? Ano sabi niya? Tomas, grabe ka. Nung nilalatigo ko, tumakbo ka. Iniwan mo ako. Hindi mo ba naaalala? Pinapako ko sa krus, nasaan ka? Wala ka nagtago ka eh. Ang nandoon, nanay ko, si Maria. Si Maria yung nandun, nakaluhod sa harap ng krus eh. Pero lahat ng disciple nagtago. Hindi naman ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi niya pinagalitan si Tomas. Alam mo ginawa niya? Siya pa ang gumawa talaga ng paraan. Lumapit siya kay Tomas. Sabi niya, Tomas, ito. Ito yung kamay mo. Ito yung kamay ko. Pinasok niya yung daliri ni Tomas sa butas. Tapos sabi, ito ang kanyang kamay mo. Anong nangyari kaya ano pagpapasahin niya yun? Napaluhod si Tomas. At sinabi niya, Diyos ko, Panginoon ko. Grabe yun, napaluhod si Tomas. Diyos ko, Panginoon ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung hindi mo ba nagawa yung tinusok mo yung kamay dito at sa tagiliran, hindi ka maniniwala. Naniwala ka lang dahil natusok. So parang ang pinaka-point doon, hindi nagalit ang Panginoon kay Tomas. Ginalit ni Lord, siyempre, no? Tinusok mo ganyan. Naging powerful pa rin si Tomas. Nangaral pa rin sila kasama nilang mga disciple. Kaya kumalat at lumaganap ang Ebanghelyo. Hindi nagpo-focus ang Panginoon sa kamalian mo. Amen? Kaya huwag kayong dadalukan sa damdamin nyo na ayoko na. Marami na akong nagawa sa Panginoon. Pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Tsaka hindi sasabihin ng iba, hindi gagawin mo, lulukuhin mo sarili mo. Hihingi ka ng tawad, tapos gagawin mo ulit. Hihingi ka ng tawad, gawin mo ulit. Wala namang problema yun eh. Unlimited yan. Pero huwag mo namang sa puso mo, makikita ng Panginoon, niluloko mo na sarili mo. Hindi mo pwede lukuhin ng Panginoon eh. Yung sarili mo niluloko mo eh. Pero ang malupit, kasi sinungalingan na naman ng Diablo. Kasabihin ng Diablo, niluloko mo sarili mo. Hindi totoo yun. That is a lie of the devil. Pag humingi ka ng tawad, tatawarin ka. Sincere in your heart. And then hihingi ka ng tulong sa banal na spirito na mapagtagumpayan mo na yung bagay na yun. Proseso yan, kapatid. Doon pa rin tayo sa tagumpay mapupunta. Hindi pa rin tayo sa kabiguan. Amen? So tinanggap na